Hey guys! Welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 10 and for today, we'll be talking about for loop right after this intro. So guys, eto ang tutorial flow natin for today. So number 1, we'll be talking about for loop, and then next, kung paano mag-iterate ng array using that for loop, and then we'll be talking about the break keyword, yung for in loop, and then yung for off loop, and then lastly, we'll be having our tutorial challenge. So without further ado, let's begin! So guys, last time pinag-aralan natin yung while loop. Ngayon naman ang pag-aaralan natin is yung tinatawag nating for loop. So halos same lang sila. So kung makikita nyo, ginagamit daw to execute a block of code while the condition is met or true. So, same lang sila ng while loop. Mamaya pag-aaralan natin yung pinagkaiba nila. And mapansin nyo right off the bat, yung ating syntax is different. So, kung makikita nyo, ito yung syntax ng for loop. So, meron tayong for na keyword and then parenthesis. Then makikita nyo, meron tayong declaration ng variable dito. So, ide-declare natin yung variable na gagamitin natin sa loop. And then, etong pangalawa, pagkatapos ng semicolon natin, is yung condition na kailangan nating i-meet. So, makikita nyo, hanggat daw yung I is less than 5, pwede natin i-console.log yung hello. And then makikita nyo may semicolon ulit, then we have our operation na ipaperform natin dun sa variable na dineclare natin dito, which is I++. So every time na matatapos yung loop or iikot yung loop, dadagdagan ng isa yung variable natin na I. So mas maiintindihan niya pagka tinry natin sa Visual Studio Code. So ang ginagawa ng code na to guys is ipiprint niya or console.log niya yung hello ng 5 times. So pag-aralan natin yan sa Visual Studio Code. Kaya let's go sa Visual Studio Code and itry natin to. Okay guys, so same setup tayo lagi. Meron tayo dito ngayong HTML na meron tayong external JavaScript which is itong nasa baba. Dito natin i-code yung ating JavaScript. And on our right side, andito yung output natin. So same as usual naman tayo. So ngayon, itry natin yung for loop. So ang syntax ng for loop guys is lagi nyo tatandaan to for, yung for keyword natin, and then parenthesis. And then ang unang expression natin is kailangan natin ng variable. So dito yung variable natin, and then semicolon, yung condition natin na kailangan i-meet, and then semicolon ulit, and then yung ating operation na ipaperform do sa variable na dineclare natin. And then curly braces, then enter. So dito yung code natin na uulit-ulitin. Okay? So ngayon, ang variable na to is magde-declare lang tayo ng variable na gagamitin dun sa loop natin. So tatry ko, let I is equals to 0. So nagiging convention lang naman tong I na gamitin. Pero kahit ano gusto nyo gamitin, pwede naman kahit X, kahit Y, kahit word pa yan, ganyan, pwede yan. So, ang convention lang or yung nakasanayan is I yung ginagamit or J or K. Yun yung kadalasang mga ginagamit. Pero for this example, I yung gagamitin ko. So, it doesn't matter naman kung ano gamitin nyo. Okay? So, nag-declare na tayo ng variable. Ngayon, ano yung condition natin para i-run yung loop na to? So, dapat daw, yung I natin, hanggat yung I natin is less than 5, so, ira-run natin tong code na to. And then, after ma-run yung code na to, itong operation yung gagawin natin, which is, ang gagawin ko, I++. So, pwede ding I plus equals 1. So, pwede nga yan 2. So, ang gagawin na lang natin is I++. So, every time na maglo-loop or iikot yung loop natin, madadagdagan yung I ng isa. So, meaning, eto magiging 1 and then eventually magiging 2, 3, 4 hanggang sa maging 5 siya. So pagka naging 5 siya, hindi na magra-run yung code natin. So, ang try muna natin is i-console.log natin yung I para mas maintindihan natin. So, i-console.log natin yung I mismo, which is etong dineclare nating variable. So, i-save ko yan. Then, i-right click ko to dito sa ating output. Inspect ko to. Then, punta tayo sa console. Ito yung output niya. So, i-reload ko lang para sure. Boom. Ayan, so makikita nyo, ni-reload ko. Ang output niya is 0, 1, 2, 3, 4. So, bakit 0, 1, 2, 3, 4, guys? So, tingnan natin mabuti dun sa code natin. Okay. So, isa-isahin natin, guys. Isa-simulate natin sa utak natin. So, meron daw tayong variable na I, which is 0 sa una. Ngayon, yung 0 daw ba is less than 5? Yes. So, yung 0 is less than 5. Ngayon, i-console.log natin yung I, which is 0. So, magko-console.log tayo ng 0. And then, tsaka lang natin dadagdagan ng isa. So, wag kayong malilito guys ha. Pagkatapos netong initiation, so nag-declare tayo ng variable, tiningnan yung condition, iraran muna to bago natin gawin tong operation na to. Okay? So, iraran muna yung code bago gawin yung operation na to. Doon lagi may nagkakamali. Okay? So, ngayon, console.log natin yung 0. Iikot ulit yung loop natin, dadagdagan yung I natin ng isa, which is magiging 1 na yung I natin. And yung 1 daw ba less than 5? Yes, so i-console.log niya ulit yung 1. So kaya dito 0, 1 na to. Then uulit lang yon, dadagdagan ulit yung I ng isa, magiging 2 naman. So 2 is less than 5. Yes, console.log natin yung 2 and then magiging 3 na yung I natin. Yung 3 daw ba less than 5? Yes, magiging 3 na to and then eventually magiging 4.
Then, yung 4 daw ba less than 5? Yes. So, i-console that log ulit natin yung 4 and then madadagdagan ulit yung I natin which is magiging 5. Yung 5 daw ba is less than 5? So, hindi na. So, yung 5 is not less than 5. Kasi yung 5 is equals 5. So, wag nyo kakalimutan nyo. Pagka ginawa kong equals yan, masasali yung 5 natin. Pero less than lang yung ginamit. Kaya dito sa ating output, hanggang 4 lang. So, tatandaan nyo yan lagi. So, lalagyan ko ng equals to for the sake na makita nyo. Lagyan ko ng equals. Then, save ko. Then, makikita nyo pagka reload ko to, makikita nyo 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun. So, makikita nyo, ganun gamitin yung for loop. So, for example, tanggalin ko lang tong equals. Magkakonsole log tayo ng hello world. So, ilang beses mapiprint yung hello world natin or mako-console.log. So, 5 beses guys kasi iikot to ng 5 beses bago tumigil yung loop natin dahil nga dito sa ginawa natin na to. Kaya pag sinave ko yan and then reload ko to, makikita nyo 1, 2, 3, 4, 5 na beses niyang kinonsole.log yung hello world. So, sana naintindihan niyo yun. Ngayon, bumalik tayo sa ating PowerPoint para pag-aralan yung mga susunod pa nating pag-aaralan. Okay guys, so ngayon pag-aaralan naman natin kung paano mag-iterate ng array using our for loop. So ito kasi ang pinakagamit ng for loop natin guys, yung mag-iterate ng array. So makikita nyo dito, pwede daw natin gamitin yung for loop natin para mabasa natin lahat ng elements doon sa loob ng array natin. Di ba pinag-aralan na natin yung array? So makikita nyo dito, let people is equals to, meron tayong David, Alinir, Gilbert, and James. So naalala nyo, magsisimula tayo sa 0 when it comes to index. So ito, the index 0, index 1, index 2, and then index 3. So, kung mapansin nyo dito sa for loop natin, ang ginawa natin, let I is equals to 0. So, same lang. Nag-declare tayo ng variable. And then, hanggat daw yung I is less than doon sa people.length. Ano yung people.length? Pagka sinabi nating length, it should be from 1, di ba? Pagka index, simula 0. Pagka length, magbibilang tayo from 1. Okay, so dahil length ang pinag-uusapan natin dito, pagka binilang natin kung ilan yung people dun sa loob ng array natin, it should be 1, 2, 3, 4. So, ang ibig sabihin nito, yung I daw natin is less than 4. Okay, so dapat daw yung I natin is less than 4. Pagka ganon, irarun natin to, and then dadagdagan natin yung I. So, ngayon, i-simulate nyo sa utak nyo yan. So, ganito kasi mangyayari dyan, guys, ha. So, isa-isay natin. So, meron tayong I is equals to 0. So, index 0 yung sisimula natin, diba? So, index 0 si David. So, yung 0 daw ba is less than 4, which is yun yung people.length. Yes, so i-console.log natin yung people, then 0. Sino yung people 0? Sino yun? So, si David. Then, ang mangyayari next is dadagdagan yung I. Magiging 1 yung I natin. Yung 1 daw ba is less than 4? Yes, so irarun ulit to. So, sino yung susunod? Si Alinir. So, yung people 1, which is si Alinir, yung nandun sa index 1. So, yun. Ngayon naman, dadagdagan ulit natin yung I. Magiging 2 na yung I natin. So, yung 2 daw ba is less than 4? Yes, sino yung people 2? So, 0, 1, 2. Si Gilbert naman. So, si Gilbert na yung mararan dito. Iba lalagay dito sa console.log natin. So, next naman, madadagdagan ulit yung I natin. Magiging 3 na. So, yung 3 daw ba is less than 4? Yes. So, sino yung pan 3? 0, 1, 2, 3. Si James na. So, makikita nyo inisa-isa natin yung laman nung ating array. And then, makakonsole.log na si James. So, ganun lang kadali gamitin yung ating for loop para mag-iterate ng array. And then, lastly nun, magiging 4 na yung I natin, di ba guys? So, yung 4 daw ba is less than 4? Hindi na. So, hindi na magraran yung ating loop. Okay? So, ganun lang kadaling gamitin yon. So, ngayon, itry natin yan sa Visual Studio Code para mas maintindihan natin. Let's go! Okay guys, so we're back dito sa ating Visual Studio Code. So, una natin gagawin is gumawa tayo ng array. So, let people, then equals, paglagay lang tayo dito, David, then Alinir, then si Gilbert, tsaka si James. So, meron tayong a total of, so zoom out ko lang ng konti guys ha, a total of 4 elements do sa loob ng array natin. Ngayon, for loop tayo. So, 4, and then kailangan ulit natin ng variable, condition, and then operation. So, operation. So, yan yung mga kailangan natin. Ngayon, for our variable, lagi namang let I is equals to 0 yan, kadalasan. So, ngayon, ang condition naman natin, hanggat daw yung I is less than, ilan yung ating, ilan yung element na to? So, 1, 2, 3, 4. So, 4 na element dun sa loob ng array natin. So, pwede natin gawin, I is less than 4. So, pwede yan. Pero, dahil meron naman tayong tinatawag na people.length, so pwede natin gamitin yung .length na property para kunin yung length nila, it's better na gamitin natin yung length na to. Pero pwede nyo din gawin to. So, itry muna natin tong less than 4. Gagamit tayo ng operation ng I++, which is increment by 1. And then, i-console.log lang natin yung people,
then square brackets, I, which is yung index nila. Okay? So, ngayon, makikita nyo, minanual natin yung 4 as of the moment. Kaya pag sinave ko yan, so alam naman natin na 4 to. So, ang mangyayari dyan, 0, 1, 2, then 3. Then, pagka nag-4 na yung index natin or yung I natin, hindi na magra-run yung loop natin. So, sana naiintindihan nyo yung mabuti. So, kaya pagka binuksan ko to, inspect ko, punta ko sa console, i-reload ko to guys. Reload, makikita nyo, David, Alinir, Gilbert, and James. So, makikita nyo, pag ginawa ko I is less than 3 to, hanggang sa alay magko-console.log. Magko-console.log lang is yung 0, 1, 2. Kasi yung 3 hindi kasama kasi ginawa natin less than 3. Okay? So, makikita nyo, pagka na-reload ko to ngayon, makikita nyo, David, Alinir, and Gilbert na lang. So, kaya mas maganda nyo gawin is people, that length na lang. So, para hindi na kayo nagbibilang. Kaya pagka sinave ko yan, na-reload ko, makita nyo, buo yan. Ngayon, paano pagka gusto ko baligtad? Si James, then papunta kay Gilbert, then kay Alinir, then kay David. So, dapat si James yung unang makonsole.log. Paano yun? Babaligtarin lang natin ngayon, guys. So, paano yun? So, isipin natin yung math, ha? So, yung I natin, simulan muna natin sa people.length. So, yung I natin, ibig sabihin, magiging 4, which is mali. Mali, guys, kasi 0, 1, 2, 3. So, si James nasa index 3. So, doon tayo magsisimula sa index 3. So, instead na people.length lang yung ilagay natin, which is 4, nalagyan natin ng -1. Para magsimula siya sa I is equals to 3. Gets nyo? So, laging yung dulong element. Naalala nyo yun? Ngayon, hanggat daw yung I is greater than or equal sa 0, kasi yung 0 kasama, dahil index 0 si David, ang gagawin natin, yung I, babawasan natin ng isa. Para pabawas siya. So, hanggat yung I natin is mas malaki pa or equal sa 0, babawasan natin yung I. So, ang mangyayari dyan, magiging 3, 2, 1, 0, and then -1, hindi na magra-run yung -1. Sana naiintindihan nyo yun. Iisa-isayin natin yan. Pero for now, isave ko muna. And then makikita nyo, pagka na-reload ko, James, Gilbert, Alinir, and David. Bumaligtad na yung pagkakabasa ng array natin. So, paano nangyayari yun? So, yung I natin dito, guys, is sa una, is 3 siya. Bakit siya naging 3? Kasi yung people.length is 4. -1, 3. So, sino yung pang-index 3, guys? Si James. So, ang mangyari, yung 3 daw ba is greater than or equals to 0? Yes. So, mas malaki yung 3 sa 0. Kaya ang mangyayari, i-console.log natin yung people I, which is people 3. Sino si people 3? 0, 1, 2, 3. Si James. So, mapiprint si James. So, lalabas si James dyan. So, console.log, lalabas si James. Then, ngayon, yung I natin ngayon, mababawasan ng isa, magiging 2. Ngayon, after nun, titingnan natin yung 2 daw ba is greater than or equals to 0? Yes. Kaya ang mga console.log naman is yung people 2. Sino si people 2? 0, 1, 2. Si Gilbert naman. So, ngayon, lalabas na si Gilbert dito. And then, babawasan ulit natin yung I natin ng isa. So, magiging I is equals to 1. Then, ang mangyayari niyan, yung 1 daw ba is greater than or equals to 0? Yes, ulit. So, i-console.log natin yung people 1. Sino yung people 1? 0, 1. Si Alinir na. So, lalabas si Alinir. And then, finally, yung I natin, magiging 0 na kasi babawasan ulit na isa. So, magiging I is equals to 0. And then, ang mangyayari dyan, yung 0 daw ba is greater than or equals to 0? Yes, kasi ang 0 is equals to 0. Okay, so dapat alam niyo yung pinagkaiba ng greater than tsaka greater than or equals. Okay, so tinuro ko naman yun. So, kung oo, i-console.log natin yung people 0. Sino si people 0? Si David. So, kaya ang lalabas, magiging si David na. And then yung I natin, mababawasan ulit ng isa, magiging -1 na. So, yung -1 daw ba is greater than or equals to 0? So, no na. So, kaya hindi na magra-run ito. Titigil na yung loop natin. So, end of loop. So, ganun lang kadali. So, makikita nyo, ang lumabas, James, Gilbert, Alinir, David. Same nung output natin dito. James, Gilbert, Alinir, David. So, sana naintindihan yun kung paano gamitin yung for loop natin para mag-iterate ng array. And tinuro ko din sa inyo kung paano pabaligtad basahin yung ating array. So, ngayon bumalik na tayo sa PowerPoint and then pag-aralan pa natin yung mga kasunod nating pag-aaralan. So guys, we're back dito sa ating PowerPoint. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng for loop tsaka ng while loop. Kasi di ba parang magkamukha lang sila, bakit pa tayo gagamit ng isa over the other? Sabi dito, ang for loop daw ginagamit yan pagka alam natin yung number of iterations or ilang beses uulit yung loop natin. While naman, yung while loops natin, ginagamit siya pagka yung number of iteration natin or yung pag-ikot dun sa loop is hindi natin alam. Minimin ko, kung makikita nyo dito sa for loop natin, alam natin kung ilang beses magra-run yung loop natin, which is ginamit nga natin yung people.length para malaman natin kung ilang beses magra-run yung ating for loop.
Ngayon naman, dito sa while loop, etong next natin, makikita nyo, ang nasa loob lang ng condition ng while is yung people I. So, ibig sabihin, hindi niya alam kung gaano karami yung people dun sa loob ng array natin. Ang ginagawa lang niya, chine-check lang niya kung yung people I is hindi pa siya null. Okay, so hanggat hindi null yung people I, i-console.log lang niya yung people I and then dadagdagan niya ng isa. So, dito, hindi natin alam kung ilang number of people yung nasa loob netong array natin. Pero dito sa for loop, alam natin kasi gumamit tayo ng people.length. So, sa matter of preference na lang kung ano gusto nyong gamitin doon sa dalawa, it doesn't mean naman na pagka gumamit kayo ng while loop is mas magaling na kayo doon sa gumagamit ng for loop or naman pagka nag-for loop kayo, mas magaling na kayo doon sa nagwa-while loop. So, it's just a matter of preference kung ano mas convenient doon sa use case nung ginagawa nyong system. Okay guys? So, walang mag-aaway sa for loop tsaka sa while loop. Kahit alin dyan pwede nyong gamitin kung ano mas efficient para sa inyo. Okay? So, yun ang pinagkaiba ng for loop tsaka while loop. So, hindi ko na yan ipapakita kasi pinag-aralan naman na natin yung while loop sa last episode. Ngayon, dumiretso tayo sa break keyword natin. So, pinag-aralan din natin itong break keyword sa while loop. Ang break keyword, ang ginagawa niyan is i-break out tayo sa loop earlier than expected. Meaning, kahit hindi pa tapos yung ating loop, aalis na tayo dun sa loop pagka nadaanan natin yung break keyword. So, for example, eto, meron ulit tayong array of people. Then, nag-iterate lang ulit tayo ng array. Then, kinoconsole.log natin yung people I. Then, sabi dito, pagka daw yung I natin is equals to 1 na, i-break na natin yung ating loop. So, ibig sabihin, hindi na siya aabot dun sa 2 tsaka sa 3. Meaning, David tsaka Alinir lang yung makakonsole.log kasi once na mag-1 yung I natin, i-break na natin agad kahit ganito yung ating condition. Kahit yung condition natin is tama, I is less than people.length. So, i-try natin tong break na to. Let's go. So guys, we're back dito sa ating Visual Studio Code. And kung mapansin nyo, binalik ko lang yung code ko na nag-i-iterate ng array. So, ang gagawin natin, ipiprint lang niya or console.log lang niya si David, Alinir, Gilbert, James. Kaya pag sinave ko yan, nare-load ko, makikita nyo, lalabas lang sila lahat. Ngayon, lalagyan natin ng break. Gagamitin natin yung break dito sa ilalim ng console.log. Break and then semicolon. Pagka sinave ko ngayon yan and then itry kong i-reload tong output natin, makikita nyo, lalabas na lang David. But kaya David na lang yung lumalabas, guys? Dahil yon sa break. Kasi ang ginagawa ng break is i-break out niya yung loop natin. Meaning, kahit hindi pa tapos yung loop, tatapusin na niya. Okay? So, bakit David lumabas? So, itry natin. So, yung I natin nagsimula sa 0. So, yung 0 daw ba is less than 4? Ito yung people.length. So, yes. Console.log natin yung people 0, which is si David. Kaya siya nasa index 0. So, na-console.log na natin si David. Ngayon, biglang dumaan tayo sa break. Dahil dumaan tayo sa break, tatapusin na niya yung loop. So, walang kahit anong condition. Basta pagka nadaanan niya yung break, tigil na. So, hindi na tutuloy yung loop natin. Kaya ang nangyari, si David na lang yung na-console.log natin bago natapos yung loop. Okay? So, we can use this for searching for something do sa loob ng array natin or we can also use this to cut off kung saan tayo titigil dun sa array natin. For example, nalagyan ko dito, if yung I natin is equals to 1, ibig sabihin, i-break na natin. So, yung I natin is equals to 1, saan yun? Kaninong index yung 1? Kay Alinir. So, ang mangyayari dyan, pagka sinave ko, then reload ko to, makikita nyo, David, tsaka Alinir lang, yun lalabas. So, paano nangyari yun? Isa-isahin ulit natin. So, nagsimula tayo sa 0. Yung 0 daw ba is less than 4? Yes, kaya kinonsole.log natin yung people, then 0, which is si David. Then, after nun, check natin, yung 0 daw ba is equals to 1. So, makikita nyo, dalawang equals ang ginamit ko. It doesn't matter naman dito kung tatlong equals gamitin ko. So, gawin ko ng tatlo. So, this is a good practice. So, yung 0 daw ba is equals to 1? Hindi. So, hindi natin i-break. So, tutuloy pa tayo. So, yung I daw, dagdagan natin ng isa. Magiging 1 na yung I natin. So, yung 1 daw ba is less than dun sa 4? Yes. Kaya magkoconsole.log yung people 1 natin. Sino yung people 1? Si Alinir. So, lumabas na si David, then lumabas na din si Alinir. Ngayon, yung 1 na to, check natin ngayon. Yung 1 daw ba is equals to 1? Yes. Kaya i-break na niya yung loop. Kaya tumigil tayo kay Alinir. Kaya pagka binago natin yan, ginawa natin 2, titigil naman siya kay 0, 1, 2 kay Gilbert. Kaya pagka sinave ko yan, nareload ko hanggang kay Gilbert lang. So, ayun, maraming use cases yung break. You can use it anywhere you like. So, sabi ko nga, sa pagsasearch, pwede nyo din gawin yan. Which is later, gagamitin nga natin yan doon sa tutorial challenge. Ayan, watch out for that. Ganyan yung tutorial challenge natin. May isa-search tayo sa loob ng array. So, with that being said, so, yun na yung ating for loop. Ngayon, pag-aralan na natin yung mga iba pang type ng for loop.
Okay guys, so etong mga susunod na for loop is just mas madaling way para mag-iterate ng mga array tsaka ng mga tinatawag natin na JSON, which is yung JSON pag-aaralan pa natin sa next episode. So ito yung tinatawag natin na for in loop. So ano yung for in loop guys? So makikita nyo dito, ginagamit daw siya para ma-iterate natin yung JSONs or arrays. So, paano yun? So, it returns daw yung key or yung index ng each item. Etong key na to, guys, sa JSON yan. So, wag nyo munang intindihin yung key na yan. Pag-aaralan natin yan sa next episode. Etong index is, syempre, yung index ng mga elements ng array natin, yung 0, 1, 2, 3, 4. So, i-return niya yun. So, yun yung ipiprint niya or console.log niya. Makikita nyo, meron tayong array dito na David, Alinir, Gilbert, James. So, same as usual. Makikita nyo ngayon, yung for loop natin, meron tayong for, and then parenthesis, sabi dito, let I. So, eto, variable name lang tong I. Kahit ano ipangalan nyo dyan. Again, I, J, K, X. Kahit ano yan, pwede nyo ipangalan. Basta normal na variable lang siya. Then, meron tayong keyword na in. Then, yung pangalan ng array natin or nung JSON natin. So, dahil array yung gamit natin, let I in people. Dahil yung people is isang array. Okay? So, kaya siya tinatawag na for in loop. Kasi gumagamit tayo ng in keyword. Ngayon, ang i-console.log natin is yung people. And then, square brackets I, which is yung I neto sa una, magiging 0. Kasi nga sabi ko, i-return nung I or nung ating for in loop, yung index nila. So, magiging 0 to, then magiging 1 yung I, and then magiging 2 yung I, then magiging 3 yung I. So, ganun yung ginagawa nung for in loop. So, mas madali siyang for loop, guys, na hindi na natin kailangan ng mga computation na meron pang condition. So, mas madali to kung gusto lang natin mag-iterate ng array nang hindi na tayo nag-iisip masyado. So, itry natin to sa Visual Studio Code para mas maintindihan nyo. Let's go! Okay guys, so we're back dito sa ating Visual Studio Code. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung magiging comparison ng for loop natin na normal tsaka ng for in loop. So, ngayon, i-console.log ko yung I dito. So, ang lalabas dito is yung mga index, di ba guys? Kasi meron pa tayong mga computation dito na pagka daw yung I is less than people.length, ganun-ganon, dadagdagan natin yung I ng isa, di ba? So, ngayon pagka sinave ko yan, nireload ko, lalabas yung mga index nila. 0, 1, 2, 3. So, what if I tell you there is a much more easier way para gawin to? Ang gagawin lang natin is yung for natin na keyword, and then parenthesis, and then sa loob, yun yung let I natin, then gagamitin natin yung in keyword. So, again, yung I na to, pwedeng gawing X. So, itry natin X. Let X in people. And then, curly braces, dito natin gagawin yung console.log natin. Then, ang i-console.log ko is yung X natin. Then, semicolon. So, burahin ko lang to saglit. Then, save natin. Then, right-click ko lang to guys, and then i-clear ko yung console. Then, i-reload ko. So, kung makikita nyo, pagka na-reload ko to, lalabas din dyan is 0, 1, 2, 3. So, same lang nung lumalabas doon sa isa nating code na pagkahaba-haba. Okay, so pagka sinave ko to, tingnan natin na. So, pagsasabayin ko siya i-run, save ko, then reload ko, makikita nyo, same lang yung output. 0, 1, 2, 3. Ito din, 0, 1, 2, 3. Bakit pa tayo gagamit ng ganito kung pwede naman gumamit ng ganito? Siyempre, meron pa rin namang mga use case tong mga computation natin. Kasi for example, gusto natin skip every 2 person or every 2 elements, pwede natin gawin dito kasi pwede tayong gumawa ng I plus equals to 2. So, may skip natin yung every 2 na element. So, syempre, marami yung use cases. So, kayo na lang mag-experiment doon. Pero for now, makikita nyo, mas madaling gamitin to. So, ngayon, dahil ang binabalik neto is yung index ng array natin, ang gagawin na lang natin is people, then yung square brackets natin, then X. So, makikita nyo, pagka-save ko yan, then reload ko to, makikita nyo, David, Alinir, Gilbert, James. So, umigsi yung code natin and then na-iterate pa rin natin yung array natin. We can also use a break dito. So, pagka ginamit ko yung break, then semicolon, ang malalabas lang is yung David. Okay? Then, pagka-save ko to, makikita nyo, nireload ko, makikita nyo, David lang yung lalabas. Kasi again, yung break, ang ginagawa niya, binibreak niya agad yung loop. Okay? So, ganun lang kadali. So, kahit dagdagan ko pa to, gawin ko yung Jmar to. Masasama na agad yan automatically. Kaya pagka sinave ko to, nireload ko to, makikita nyo, David, Alinir, Gilbert, James, then Jmar. So, pagka ginawa kong X lang yan, ang lalabas is yung mga index nila. So, index 0, 1, 2, 3, 4. So, pagka sinave ko, nireload ko, boom, 0, 1, 2, 3, 4. So, ganun lang kadali. Ang downside lang nito is paano nyo gagawing reverse. So, kunwari gusto natin magsimula kay Jmar, pabalik. Jmar, James, Gilbert, Alinir, and David. So, medyo nakakalito siyang gawing parang pa-reverse, di ba? Mas magandang gamitin yung for loop na normal pagka gusto nyo pa-reverse yung pagkakabasa ng array nyo. Okay, so yun, meron pa rin namang mga use case
depende dun sa gagawin nyo. Kaya pumili kayo ng gagamitin nyo which is pinaka-efficient dun sa gusto nyong gawin. Okay? So, meron pa tayo isang type ng for loop which is mas madali pa dito guys. So, meron pa bang mas dadali dito? Yes, meron pang mas dadali dito. And by the way guys, pag-aaralan ulit natin tong for in loop na to pagka pinag-aralan natin yung JSON. Kasi yung JSON, gagamitin din natin tong loop na to. Okay? So, ngayon bumalik tayo sa PowerPoint natin and then pag-aralan natin yung madali pang for loop dito guys. So guys, kung makikita nyo dito, eto na yung huling type ng for loop natin which we can call for of loop. So sabi dito, ginagamit to iterate over arrays and it will return the value of each element. Meaning, yung pinaka-value niya na mismo, hindi na yung index. Wala na tayong 0, 1, 2, 3, 4. Diretso value na agad. Okay, so hindi to gumagana sa JSON, gumagana lang siya sa mga arrays. Okay, so makikita nyo dito sa ating example, meron tayo ulit array na variable dito, which is David, Alinir, Gilbert, James, same lang. And then makikita nyo dito sa for loop natin, for, and then parentheses, again, meron tayong let, which is i-declare natin yung variable na gusto natin gamitin. Ginawa ko na lang person kasi logical naman siya. Let person of people, so gumamit tayo ng of na keyword, kaya tawag dito is for of loop. Ang gagawin dito, yung person na variable natin is magiging David, which is yun yung magiging value niya, magiging David, magiging Alinir, magiging Gilbert, and then magiging James. Kaya ang console.log na lang natin diretsyo is yung person. Hindi na natin kailangan ng mga index na yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas madali tong for loop na to when just iterating an array. So pagka binabasa lang natin yung mga array na yan. Okay, so wala na tayong mga length, wala na tayong mga iisipin na index, diretso value. Okay, so itry natin to sa Visual Studio Code para mas maintindihan nyo. Let's go! Okay guys, so we're back dito sa ating Visual Studio Code. So meron tayong same, meron tayong array dito. Tanggalin ko lang tong Jmar para dun tayo sa may example ng PPT. And then makikita nyo, gumagamit tayo ng for in loop dito. Wherein, ang lalabas is yung mga index nila which is 0, 1, 2, 3. Diba? So pagka-save ko to, buksan ko ulit console. Ayan, then punta tayo sa console, clear ko lang to, then reload ko, lalabas dyan is 0, 1, 2, 3. So, ganun yung sa for in loop. Kaya kailangan pa natin tawagin yung pangalan ng array and then ipasok pa natin sa square brackets para lumabas yung pangalan, di ba? Pag sinave ko to, reload ko to, tsaka lang lalabas yung value niya. Pero, sa for of loop, so gagawin tayo dito, for the let person of people. Again, guys, yung person na variable na to, you can use anything. You can use JK, kahit ano pa yan. So, basta variable name siya. So, parang nagde-declare lang kayo ng variable. Which is, yes, nagde-declare nga lang kayo ng variable dito. Okay? So, kahit ano yan. So, ginawa ko lang person kasi ang singular ng people is person. Okay? So, curly braces, and then enter. Console.log ko lang yung person na diretso. Kaya pagka semicolon ko yan, makikita nyo, delete ko lang to. Sinave ko to, wala na tayong tinatawag na index pa. Diretso na value yan. Kaya pagka clear ko to, makikita nyo, nireload ko, makikita nyo, diretso na yung mga values natin. Wala na tayong kailangang problemahin na index 0, index 1, ganon. Pero guys, syempre, dapat alam nyo pa rin kung ano yung mga index na yan. Intindihin nyo mabuti yan kasi hindi kayo makakatakas do sa mga index na yan tsaka yung mga konting computation dyan. Kailangan nyo talaga maintindihan yun. Okay, so ngayon, ibabalik ko lang to saglit para makita nyo yung difference. So, makikita nyo, etong for let person of people versus tong for let x in people, ang lalabas dito is puro index. And dito naman is puro value na agad. Kaya pag sinave ko, nireload ko, makikita nyo, David, Alinir, Gilbert, James. Dito naman puro index lang. So, ang downside naman nito guys is wala tayong index. So, paano guys kung gusto natin lagyan ng numbering? So, paano natin gagamitin yung index dito? Wala nga index. Pero dito, pwede natin gamitin yung index as numbering. So, ano ibig sabihin ko? For example, ang gagawin natin is gagamit tayo ng string literals guys. Naalala nyo ba yung string template literals? So, ito gagamit tayo $sign and then x. So, 0 yung x natin sa una, diba? So, ipa-parse int natin yan. So, para maging number. And then, pa-plus natin sa 1 yan. So, para number 1, and then $sign ulit, is yung people x natin. So, paano to? So, number 1 is si David. And then, number 2, si Alinir. Number 3, si Gilbert. And so on and so forth. Kaya pagka sinave ko yan, nireload ko to, makikita nyo, number 1, David. Number 2, Alinir. Number 3, Gilbert. Number 4, James. So, may numbering siya. So, ngayon, ano gagawin natin dito sa isang for loop na to? Walang numbering. So, paano natin lalagyan ng numbering yan? So, pwede tayong gumawa gawa pa tayo ng let I is equals to 1. And then, dadagdagan ulit natin yung I dito ng isang beses every time. And then, tsaka lang natin gagamitin yung string template literals natin dito.
So, medyo ano pa, 'di ba? Medyo matrabaho pa kaysa dito sa nasa baba natin. Sa isang lugar na lang. So, yan, I, then lagyan natin ng dot. So, yan, ganyan pa yung gagawin natin. So, makikita nyo, you can create a program using different tools with the same output. Kaya pag sinave ko to, nireload ko to, makikita nyo, same na yung output nila. Pero with an extra effort, depende dun sa kung saan kayo mas nadadalian. So, kaya kayo na lang ang pipili kung saan mas efficient yung gagawin nyo. Kung saan kayo mas nadadalian and also kung saan yung mas malinis tingnan. Okay? Yun guys, so dapat naiintindihan nyo lahat ng concepts neto. Hindi lang yung isa, dapat lahat. So, wag nyong titigil. Kunwari, naiintindihan nyo tong for let x in people. Pero hindi nyo naiintindihan yung for loop na, yung normal na for loop. Huwag kayong titigil. Intindihin nyo yung normal na for loop kasi doon nagsisimula lahat para maintindihan nyo yung buong programming world. Kasi, kunwari, nag-JavaScript kayo ngayon, pero next time, mag-aaral na kayo ng Python, C#, Java, hindi kayo makakatakas doon sa normal na for loop. Pag-aaralan at pag-aaralan yun, okay? So, mas maganda nang intindihin nyo lahat ng for loop na tinuro ko dito. So, with that being said, let's go na sa final part ng ating tutorial, which is our tutorial challenge. Let's go! Okay guys, so eto na tayo sa tutorial challenge natin. So sabi dito, try to do this challenge using the things you've learned. So sabi dito, gumawa daw tayo ng array of names, then search a name using any for loop on the array. So pwede tayong gumamit ng for loop na normal, for in loop, for off loop, and then gagawin natin to. I-output daw natin yung found, then yung pangalan, pagka daw yung name nag-exist doon sa loob ng array. Otherwise naman, i-output natin not found pagka yung name natin hindi nag-exist doon sa array. Yun, so ang hint ko sa inyo, gagamit kayo ng if statement, ng conditional statement. Gagamit din kayo ng boolean dyan. And gagamit din kayo ng break keyword dyan. So, pwede nyo naman hindi gamitin yung break keyword, pero I do recommend na gumamit kayo ng break keyword. Okay, so with that being said, itry nyo na yan, i-post yung video, and then after a few seconds, I'll be back, and then itatry natin naman doon sa Visual Studio Code. So, tapos na ba? So, kung nagawa nyo, then very good. Kung hindi naman, that's okay. We'll do it one by one. So, step by step para maintindihan nyo lahat. And by the way, bago tayo pumunta doon sa susunod natin na sa tutorial challenge natin, comment kayo ng feedback doon sa ating comment section kung naiintindihan nyo ba, kung malinaw ba, or masyado mabilis, kung ano man. So, maglagay lang kayo ng feedback. So, I would improve kung paano magtuturo. Okay? So, ngayon, pumunta tayo sa Visual Studio Code and then let's try coding our tutorial challenge. Okay guys, so nandito na tayo ulit sa ating Visual Studio Code and try na natin yung challenge natin. So kung mapapansin nyo guys, meron na ako ng array dito, which is ito yung array natin kanina, re-reuse ko na lang. And then ang gagawin natin dito is mag-search tayo ng pangalan using for loop. So let's search, gagawa na lang ako ng variable na lalagyan natin ng gusto natin i-search. Then equals, for example, gusto ko i-search si Gilbert. Pero ang gagawin ko para for extra challenge, so parang ano siya, iba-iba yung casing. So may uppercase, may lowercase. Ngayon, paano yung gagawin natin para maging hindi siya case sensitive? So mamaya itatry natin yan. Ngayon, if-for loop ko lang yung buong array natin. So let I is equals to 0. Hanggat yung I daw is less than people.length, then I++. So gagamitin ko muna yung normal na for loop guys bago natin gamitin yung for off tsaka for in. Ngayon, sa loob nito for loop, i-check natin kung yung people I, which is yung current na value natin, is equals dun sa sinesearch natin. And dahil yung sinesearch natin is Jejemon, ang gagawin na lang natin is ito to lowercase natin pareho yan. So lowercase para maging lowercase lahat. Okay? So para hindi siya mag-false pagka hindi sila magkamukha ng casing. Okay? So ngayon ang gagawin yan, yung people I magiging lowercase lahat. Kunwari yung David, magiging lowercase lahat yan. Yung Gilbert, magiging lowercase lahat yan kahit Jejemon yan. Ngayon pag nahanap natin ngayon yan, be-break na natin. And ang gagawin natin, magko-console.log na tayo ng string template literal found and then yung pangalan ng hinahanap natin, which is yung people I, which is yung current natin na hanap. Then be-break na natin para hindi na tayo magsayang na mag-search dito kasi nahanap na nga natin. So semicolon. Then ang gagawin naman natin after nun is paano naman pagka hindi nahanap. So gagawa tayo ng boolean sa labas. So let is found. So i-assume natin na hindi nahanap. Ngayon, pagka nahanap yan, ibig sabihin, yung is found natin, gagawin natin true. Sabihin, nahanap natin eh. Then, sa labas ng for loop, check natin, hindi ba siya nahanap? So, not is found. So, ibig sabihin, hindi ba siya nahanap? Pagka hindi siya nahanap, i-console.log lang natin, not found. So, ibig sabihin, hindi natin nahanap yung hinahanap natin.
So, paano nangyayari to? So, bago natin tingnan kung paano nangyayari yan, i-save muna natin and then tingnan natin kung ano yung magiging output. So, pagka ni-right click ko dito, inspect, makikita nyo console, ito console natin, i-reload ko, makikita nyo, found Gibert. Paano nangyari yon? So, ngayon, itry muna natin hanapin si Jmar. So, dahil wala si Jmar dyan, pagka sinave ko yan, ni-reload ko, not found. Hanapin natin si Alindir. So, tatry lang natin Alindir. So, search natin si Alindir, save ko, reload ko, makikita nyo, found Alindir kasi nandun siya sa array. So, paano nangyayari itong ginagawa natin sa for loop na to? Okay, so isa-isahin natin, guys. So, nagsimula tayo sa 0. So, yung 0 daw ba is less than people length? Yes. So, ibig sabihin, yung people 0, sino yon? Si David. Ngayon, ilo-lowercase natin yan. So, magiging lowercase si David. Equals daw ba siya doon sa sinesearch natin na naka-lowercase? Which is si Alinir. So, yung David daw ba equals Alinir? False. So, walang mangyayari. Ngayon, ang mangyayari, madadagdagan yung I natin ng isa. Magiging 1 na to. So, 1 is less than 4? Yes. So, ngayon, ang mangyayari, yung people 1 that to lowercase, which is sino si people 1? 0, 1. Si Alinir na. So, si Alinir daw ba na naka-lowercase is equals doon sa sinesearch natin na naka-lowercase, which is si Alinir din. So, yung Alinir daw ba is equals to Alinir? Yes. Kaya ang mangyayari, yung is found natin is magiging true. Hindi na siya false. So, ang mangyayari, i-console.log na din natin yung found people I. Sino yung people I? Yung 1, si Alinir. So, found Alinir. And then, after nun, i-break na natin. Ibig sabihin, kahit hindi pa tapos i-iterate yung buong array, lalabas na tayo doon sa ating for loop. Ngayon, i-check natin, hindi ba siya nahanap? Or yung is found daw ba is not? So, meaning, dahil true na yung is found natin, dahil naging true dito, hindi na magra-run to. Kasi nga, naging true yung is found. Kaya ang mangyayari, ang maglalabas lang, found Alinir. Ngayon naman, paano pagka Jmar? Ngayon, ang mangyayari dito, never siya magiging true dito. So, never magiging true to. Magiging David is equals to Jmar? Hindi. Alinir is equals to Jmar? Hindi. Gilbert is equals to Jmar? Hindi. James is equals to Jmar? Hindi. So, natapos natin yung buong array nang hindi siya nahahanap, which is si Jmar. So, ngayon, ang mangyayari, yung is found natin is false pa rin. Ang mangyayari ngayon, hindi daw ba nahanap? So, yung is found ba natin is false? Yes. So, dahil false yung is found natin, magko-console.log yung not found. So, ganun lang kadali. So, sana naiintindihan niyo explanation na yun. Medyo complex nga siya, pero pagka tinry nyo and finalo along nyo kung paano nangyayari yung for loop, maiintindihan nyo yan. So, medyo mahirap talaga yan if your first time yun gagawin to or first time yung na-encounter tong gantong bagay na to. Pero once na tinry nyo ng itinry, maiintindihan nyo. Ngayon, let's go on dun sa mas madaling paraan, which is gagamit tayo ng for off loop tsaka for in loop. So, gumamit muna tayo ng for in loop. Kasi yun yung pangalawa sa pinakamadali. So, gamitin natin yung for in loop. Ngayon, same lang naman yun halos. Ang gagawin lang natin, for let I in people. Ngayon naman, i-check natin kung yung people I, so same lang, that to lowercase natin is equals dun sa sinesearch natin that to lowercase pa rin. So, para hindi siya case sensitive. Ngayon, same lang, is found is equals to true. And then, console.log lang natin. Found, then yung $sign, then yung sinesearch natin or yung people ay na lang. Then, i-break na natin kasi nahanap na natin. And then, lastly, ang gagawin lang natin, check lang natin kung hindi ba siya nahanap. Pag hindi siya nahanap, console.log lang natin, not found. Same lang yan. Kaya pagka sinave ko yan, si Jmar yung hinahanap natin, i-clear ko to, pagka nireload ko to, makikita nyo, not found. Pagka hinanap ko si James, na Jejemon, makikita nyo Jejemon yan, sinave ko, nireload ko, makikita nyo, found James. Kasi guys, ang ginagawa naman nito, pagka in, di ba guys, ang gagawin nito, magiging 0, magiging 1, then magiging 2, then magiging 3. Ang re-return niya is yung mga index nung array natin. So, people 0 sa una, which is, sino si people 0? Si David. So, si David ba is equal kay James? Hindi. So, ngayon magiging 1 na to. So, si Alinir naman. So, si Alinir ba is equal kay James? Hindi ulit. So, magiging 2 na to. So, si Gilbert daw ba is equals kay James? Hindi pa rin. So, magiging 3 na. So, si James daw ba is equals kay James?
Yes, so kaya magiging is found na siya and then console.log na natin yung found James and then hindi na magra-run to kasi naka-true na yung is found. Okay, so ganun lang kadali. Ngayon lastly, meron tayong for of loop. Ang gagawin lang naman natin dito is gagawin natin for example, of to, then gagawin ko na ng person to. Yan. Ngayon, ang gagawin ko dito, instead na people I, magiging person na lang diretso. Yan. So, naging diretso lang. So, same logic, different lang yung for loop natin. Mas madali lang yung logic ng for loop na to. Ngayon, pagka sinave ko yan, makikita nyo, pagka kinlear ko to, nireload ko, found James pa rin. So, paano naman nangyari to? Dahil yung person natin, diretso yung value niya. So, si David daw ba is equals kay James? Hindi. Si Alinir daw ba is equals kay James? Hindi. Si Gilbert daw ba is equals kay James? Hindi. Si James daw ba is equals kay James? Yes. So, again, magra-run to, and then found James, and then, hindi na natin to i-output kasi nahanap naman natin si James. Kasi nag-is found equals to true na tayo. Okay, so sana nag-gets nyo yun. Kung may katanungan kayo, just comment sa ating comment section. And with that being said, yun lang ang video natin for our for loop. And yun, again, thank you for watching this video. And as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!